Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay o yung tinatawag na octave, oktaba, 8 days na pagdiriwang dahil hindi naman ito basta-basta na lang na matatapos o tatapusin natin, di ba? Ang tagal nating pinaghandaan nito tapos isang araw lang. So kaya mas mararamdaman pa natin lalo ang presensya, ang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno sa loob ng 8 araw sa kanyang patuloy na pagpapakita sa mga alagad. At ngayon nga po sa ating kwento sa Ebanghelyo ni San Mateo, mayroon 2 grupo ng mga witnesses, mga nakaranas ng pagkabuhay ni Kristo. Mga witnesses, mga nakakita ng mga nangyari. Ito yung grupo ng mga kababaihan na sila mismo nakita nila si Jesus, nakausap nila si Jesus. At mayroon din naman, marahil, naranasan din ng mga kawal. Kasi ang sabi dito, ikinuwento nila ang lahat ng nakita nila o lahat ng nangyari. So mayroon silang nakita, mayroon silang natunghayan. Hindi na nga lang na detalye kumpara doon sa grupo ng kababaihan na talagang nakipag-usap si Jesus. Pwede sigurong yung mga kawal na nagbabantay sa libingan ay na-experience yung pagbukas ng pinto, paglitaw ng anghel, o kung ano pa mang kakaibang bagay na nangyari sa libingan ni Jesus. Pero ito yung mas maganda na mapagnilayan natin. Sa 2 grupong ito ng tagapagpahayag ng katotohanan, pag sinabi natin ulit katotohanan, with the capital K, di ba? Sabi ni Kristo, "Ako ang daan, ang buhay at katotohanan." So, yung pagpapahayag ng katotohanan, nasaan tayo sa 2 grupong ito na inaatasan dapat na magpahayag ng katotohanan? Tingnan natin yung mga kawal. Yung mga kawal, inireport naman nila yung katotohanan kung ano ang nangyari. Pero medyo mahina yung kanilang paninindigan sa katotohanan. Bakit? Kasi nasuhulan, nabigyan lang ng malaking halaga,
nabaluktot na yung katotohanan. Di ba? Ang sabi po, no? Ito yung sasabihin ninyo, ha? Ninakaw ang katawan ni Kristo. Yung bangkay ni Kristo, ninakaw, ha? Yan ang ipamalita ninyo. Yan ang ipagkalat ninyo. Sounds familiar ba? Diba ngayon, nahihirapan tayong malaman yung katotohanan kasi ang pinaiiral ay ang pera. Maraming handang magbayad, matakpan lang ang katotohanan. Maraming handang tumanggap ng bayad, kahit na matakpan ang katotohanan, kahit mamuhay sa kasinungalingan, magkapera lang. Yan nga sa sitwasyon natin ngayon, no? Di natin malaman kung ano ba ang dahilan kung bakit hindi maaprubahan yung mga simpleng gamot na pwede naman subukan pero hindi maaprubahan, hindi mapayagan. Ano ba talaga yung katotohanan? Ano ba ang sitwasyon natin dito sa COVID na ito? Bakit ang ibang bansa nakakausad na? Bakit ang ibang mga lugar sa Pilipinas nag-i-enjoy na? Nakakapag-swimming, nakakapag-outing. Bakit dito sa atin, dito sa Manila, bakit hindi pa? Ano ba talaga yung katotohanan? Ano ba yung sitwasyon? Yan. Sana naman hindi dahil sa pera. No? Sana hindi dahil sa pera. Pero, yun nga, no, realidad, marami ang gipit. Minsan, alam niyo po, maiintindihan ko pa kung yung mga mahihirap ay magnakaw para makabili lang ng bigas o gatas. Pero ang hirap intindihin, yung mga mayayaman, may pera na nga, pero nakukuha pa rin magnakaw. At yung prinsipyo, yung paninindigan, handa nilang i-give up yan, handa nilang hindi pahalagahan yan, kapalit ng anumang halaga. Bakit ba hindi mamuhay? Ba't nahihirapan tayong mamuhay sa katotohanan? Yun lang yung nakakalungkot na bahagi. No? Kaya nga ngayon, no? Simula ng extension ng ECQ, wala naman problema, okay lang naman siguro kung mag-extend tayo kung talagang ito ang kailangan, no? Pero ang panawagan natin, sana hindi dahil sa pera kaya tayo nagkakaganito. Kaya ang hamon sa atin, sana katulad ng mga babae na nakaranas ng pagkabuhay ni Kristo, mas panindigan natin magpakalat ng katotohanan, ng mabuting balita. Ito yung kailangan natin sa panahong ito, lalo tigit sa panahon ng pandemya. Maraming fake news at maraming mga bad news. Pero yung hamon, tayo na nakaranas ng pagkabuhay ni Kristo, mga tinatawag na Easter people, nawa po ay mas mainganyo tayo, katulad ng mga kababaihan dito sa Ebanghelyo na talagang kailangan natin tapatan ang kasinungalingan ng katotohanan. Kahit gaano kahirap magsalita sa panahong ito ng katotohanan, panindigan natin dahil si Kristo ang katotohanan, si Kristo ay kasama natin sa bawat hamon, sa bawat pagsubok na ating kaharapin. Amen. Thank you.